Malalaman na nga natin sa October 19 ang resulta ng sample B ni Justin Brownlee at kung nagpositibo pa nga ito ay posible nga na 2 taon ang kanyang suspension. Pero ngayon nga ay tinutukoy na ng SBP, POC at kampo ni Justin Brownlee yung gamot na nainom niya na meron niyang substance na ipinagbabawal sa Asian Games doping test. Kapag nag-prescribe o nagsabi ang doktor ng gamot ay hindi na nga natin iniisa-isa kung ano yung nasa gamot at hindi rin natin tinatanong kung anong mga kemikal ang nasa gamot. Basta ang alam lang natin ligtas ang gamot dahil doktor ang nagreseta nito. Kaya naman tinitignan nga ng kampo ni Justin Brownlee yung mga gamot na kanyang nainom dahil kung mapatunayan nila na mula ito sa nareseta ng kanyang doktor ay posible nga na walang suspension na mangyari kahit na positive pa ang B sample ni Justin Brownlee. Dahil nga wala tayong kamalay-malay kadalasan kung ano yung nasa gamot na ibinibigay sa atin ng ating mga doktor at tiwala tayo sa nireseta niya kasi nga doktor na mismo ang nagsabi nito. Hindi naman pampalakas o yung performance enhancer nga ang nakita dito kay Justin Brownlee kaya naman wala itong gaanong epekto sa kanyang laro at ito nga ay mas malapit sa painkiller o pain reliever. Siguro nga lang ay masyadong malakas at wala ka talagang mararamdaman na sakit sa iyong katawan kaya naman siguro ipinagbabawal nga ito sa Asian Games. Sana nga ay makita nila kung saan galing yung substance at magkaroon ng magandang eksplanasyon ang kampo ni Justin Brownlee para na rin sa kanilang apela. Kung negatibo ang B sample ni Justin Brownlee sa October 19 ay maganda ito dahil hindi nga mababan si Justin Brownlee ng 2 taon sa international competition. Posible nga na si Justin Brownlee ang gagamitin natin o ng gilas sa FIBA Asia Cup qualifiers at sa Olympic qualifiers kasama ni na AG Edo, Kai Sotto at Junmar Fajardo. Magiging kapalit ni Ange Kouame si AG Edo dahil na rin sa isang naturalized player lamang sa FIBA ang pwede at Kai Sotto naman ang papalit nga kay Japet Aguilar dahil nagretiro na nga sa gilas si Japet Aguilar. At kung maglalaro ang Twin Towers Kai Sotto at AG Edo kasama si Junmar at Justin Brownlee ay mapapanatili natin yung composure ng team na ginamit natin sa Asian Games na kung saan nakuha ng gilas ang gintong medalya. Ito yung nakikita natin na plano para sa FIBA Asia Cup qualifiers at Olympic qualifiers. Parehong setup ang gagamitin natin dahil nanalo ito ng gold medal sa Asian Games. Kaya mahalaga na magnegatibo nga itong si Justin Brownlee sa kanyang B sample para maiwasan ang 2-year suspension. Pero kahit na positive ang B sample ni Justin Brownlee kung may magandang katuwiran naman o apela, ang kanyang kampo ay pwede na mabawasan ang 2-year suspension dahil hindi nga performance enhancer yung nakita sa kanya at mas malapit nga ito sa pain reliever o painkiller. Sa PBA naman ay nasa kanila ang desisyon kung susundin nga nila ang hatol ng Asian Games pero tandaan natin na hindi nga under sa FIBA ang Asian Games kaya naman posible na hindi nila sundin ang hatol ng Asian Games at magbibigay sila ng kanilang sariling desisyon. Mas kinikilala ang FIBA kaysa sa Asian Games kaya kung under nga sa FIBA ang Asian Games ay posible na sundin nila ang desisyon ng Asian Games pero buti na lang at walang pakialaman ang Asian Games at FIBA. Pwedeng matulad si Justin Brownlee dito kay Kiefer Ravena kung sa FIBA competition nangyari ito at 18 months ang naging suspension noon ni Kiefer sa international competition at maging sa PBA dahil na rin sa performance enhancer ang nakitang substance sa kanya at sumunod na lang ang PBA sa hatol ng FIBA. Kay Justin Brownlee naman ay hindi nga performance enhancer ang nakita sa kanya at mas malapit ito sa painkiller o pain reliever. Yun nga lang ay baka sobrang lakas nito at wala ka talagang mararamdaman na sakit sa iyong katawan. Kaya naman ipinagbabawal ito ng Asian Games. Minsan may mga gamot at energy drink talaga na sobrang lakas na chemical ang nakahalo dito. Yun nga lang sa dami ng gamot at energy drink ay hindi rin natin masabi kung ano-ano nga ang ingredients na nakahalo dito. Sa October 19 na nga natin malalaman ang B sample ni Justin Brownlee at umaasa talaga tayo na maging negative nga ito. Nang sa ganun ay makapaglaro pa rin si Justin Brownlee sa international competition bilang ang naturalized player ng gilas. Update naman tayo sa Japan B-League na kung saan nagharap ulit ang team ni Macho Wright at Terdy Ravena na kung saan 31 points, 5 rebounds at 6 assists ang nagawa ni Macho Wright dito. At si Terdy Ravena naman ay 17 points, 9 rebounds. Panalo ang Sun and Neo Phoenix ni Terdy Ravena at sa score na 101-95. Kay AG Edo naman tayo at nakalaban ulit nila ang Nagasaki Velka at nagkaroon siya ng 19 points at 9 rebounds. Halos double-double ang nagawa ni AG Edo sa larong ito. Yun nga lang ay talo sila sa score na 83-94 at kinapos ng konti ang nagawa ni AG Edo para mabuhat niya ang kanyang team patungo sa panalo.
Soto. Malalaman nga rin natin sa October 19 kung ano nga ang masasabi ng PBA tungkol sa kalagayan ni Justin Brownlee at may sarili rin silang desisyon tungkol nga dito. Hindi nga performance enhancer ang nakita sa kanya kaya naman pwedeng maging iba ang pananaw ng PBA tungkol dito kay Justin Brownlee at para sa akin talaga kung maganda rin ang dahilan o katuwiran ng apela ng kampo ni Justin Brownlee at nasa tama ay sana huwag na nila itong isuspend ng mahabang panahon dahil na rin sa limitado lamang ang karera ng mga basketball players at mabilis rin ang takbo ng oras kaya bawat season at conference ay sobrang halaga rin para sa kanila. Hindi pa nga naglalaro itong si Kai Sotto para sa team ng Hiroshima Dragonflies at 4 games na nga ang nakalipas na kung saan sa 4 games na ito ay 1 win at 3 losses ang Hiroshima Dragonflies. Talagang sinisigurado ng Hiroshima na nakarecover ng husto itong si Kai Sotto bago ito maglaro dahil gagamitin nga siya ni Coach Kyle Milling kasama ni Blackshear at ng iba pang imports ng Hiroshima Dragonflies. Mas malakas ang Hiroshima kung merong isang Kai Sotto dahil yung presence ng isang 7-3 player sa loob ng paint, sa offense at defense ay nakaka-pressure rin talaga sa kanilang kalaban. Wala pa ngang official na pahayag ang kampo ni Kai kung kailan ito babalik sa paglalaro pero official na nga na nasa Hiroshima Dragonflies lineup si Kai Sotto at ang huling update nga sa kanya ay pinapagaling niya ng husto ang kanyang injury. Konting tiis pa at makikita na nga natin itong si Kai Sotto na maglalaro nga ulit para sa team ng Hiroshima Dragonflies.